Balik dito sa bansa, isinumiti na sa Office of the Ombudsman ang mga salaysay ng 18 individual na nag-aakusa ng korupsyon laban kay PBBM at iba pang opisyal. Yan ay sa kabila ng ilang butas, inconsistency at mga kwestiyon sa kredibilidad ng naunang mga pahayag, kabilang dyan ang kanilang pagkakakilanlan, pati na sa timeline sa pagbibigay di umano ng suhol sa isang personalidad na sa katunayan ay nasa loob ng detention noong panahong iyon. Isinumite na sa ombudsman ng abogadong si Levi Baligod ang mga sinumpaang salaysay ng mga nagpakilalang bagmen na dating Marine at Navy personnel na naghatid umano ng 805 billion pesos kina President Ferdinand Marcos Jr., former House Speaker Martin Romualdez at former Ako Bicol Representative Zaldico. Ang kanilang akusasyon, galing umano ang pera sa korupsyon ng iba-ibang opisina ng pamahalaan. Ang basehan po namin ay tumanggap sila ng milyon-milyon na pera pero hindi po yan naipakita sa kanilang salin. May mga ibang opisyal ng gobyerno katulad nung taga-Bucor, taga-Department of Agriculture. Ipinadala sa ombudsman ang mga salaysay kahit pa mismong si Baligod ay umamin sa isang media interview na may ilang errors o butas sa unang affidavits. Kasama sa inakusahan sa listahan ng mga umano'y tumanggap ng male-maletang perang pangsuhol si ML Party List Representative Leila De Lima noong 2022. Pero sa katunayan, under detention noon si De Lima at taong 2023 lang nakalaya matapos mapawalang sala sa mga alegasyon ng Duterte administration sa kanya. Kahit mali at questionable ang unang akusasyon, hirit ngayon ni Baligod. Isa si Congresswoman Leila De Lima na nakita nila mismo, eyewitness, na nagdala ng paper bag na may salapi sa loob na hindi magkukulang na 5 milyon. Tinawag naman ni De Lima na imbento ang mga sinasabi ni Baligod mula sa maleta at ngayon ay paper bag na may lamang pera. Bukod kay De Lima, idinadawit rin si former Senator Antonio Trillanes na umano'y nakatanggap ng kickback para naman mapondohan ang investigasyon sa International Criminal Court. Target ni Trillanes na sampahan ng kaso si Baligod at mga nagpapakalat ng alegasyon na sina dating Congressman Mike Defensor at dating broadcaster Jay Sonza. Tingin ni Trillanes, destabilization kasi ginawa nila dun sa a day before the rally. Nag-go hope sila ng trigger ng outrage yung para yun na nga ma-oust yung administrasyon. Bakit? Kasi next week start na no impeachment. So all of these things pinagsama-sama ni agenda. Sinegundahan naman ng Malacanang ang batikos kay Defensor. Mike Defensor again. Ador Mawanay 2.0. Kilala ang salitang Mawanay dahil sa pamimilit di umano sa kanya na gumawa ng peking salaysay. Sa harap ito ng pagbabanta ni Defensor na may ikalawang batch pa umano ng mga Marines na magbibigay ng testimonya ukol sa umano'y korupsyon sa gobyerno. Kung ano man ang motibo nila, malamang na maaaring i-discredit at tanggalan ng kredibilidad at integridad ang ICC. But mas concerned po tayo sa mga kasinungalingan kanilang ibinabato sa ating Pangulo. Bagamat nagpakilala bilang Marines ang 18 nag-aakusa, sinabi ng militar na 4 sa mga ito ay hindi kailanman naging Marine. Karamihan din sa kanila ay sinibak sa serbisyo dahil sa iba-ibang kaso at reklamo.